Pero mga kaigo ha, pero kahit malapit pa yan, kahit mura pa yan, kahit ang gagaling ng mga teachers doon, or mga reviewer o review lecturer doon, kahit pa maganda yung review program nila, kahit sasabihin nating TOS, kahit maraming pumapasa, wala pong silbi ang mga yan kung ikaw man lang as reviewee ay hindi nagre-review ng maayos. Alam niyo mga kaigo, meron po akong former student na ngayon po ay isa na pong ganap na Registered Criminologist or RCRIM. And dun sa previous school ko mga kaigo, nagkakandak po kami ng testimonial program. So ito po yung program para sa aming mga passer. So dito po yung magsasalita yung isang passer, ikikwento niya yung pinagdaanan niya, experiences niya, difficulties or mga challenges man, bago makuha yung or bago siya pumasa. And nagbibigay din po siya ng advice dun sa mga fourth year kasi ini-invite talaga namin yung mga fourth year kasi 'di ba sila na ang susunod na mag-board exam naman after they graduate. Ngayon, isa po sa advice nitong dati kong student is yung about sa pagpili ng review center. So ang punto niya is, sabi niya doon sa speech niya, bago kayo, tinutukoy niya yung mga fourth year, bago kayo pumili ng isang review center, mag-conduct po muna kayo ng pag-aaral about sa review center na yan. Okay? Bago mag-enroll, pag-aralan muna, magtanong-tanong kung maayos ba yung review center na yan para at the end of the day, hindi po kayo magsisi. Yun po ang pinupunto niya. Kasi mga kaigo, pag nakagraduate po kasi ang isang criminology student sa kanyang kursong criminology, malamang ang susunod na iisipin niyan is sa board exam. At maaring tinatanong niya ang kanyang sarili kung mag-enroll ba siya sa review center or mag-self-review na lang. This is my humble advice to you, lalo na yung mga criminology graduate na nagbabalak na mag-board exam talaga. Mas maganda pa rin or much better pa rin mga kaigo na mag-enroll po kayo sa isang review center. Kasi sa review center mga kaigo, meron po kasi silang review program na sinusunod all throughout the review time. Kaya nga meron silang pre-test, meron silang post-test. Siyempre, andyan yung review lecture proper. Andyan yung rationalization sa mga tanong. Andyan pa ang mock board. Andyan pa yung final coaching. So, yan po yung program na wala pag kayo po ay nag-self-review. Ang problema kasi sa self-review, hindi naman problema. Ang isa sa issue sa self-review is, limited po kasi ang malalaman mo, ang papag-aralan mo sa self-review kasi kung ano lang ang makuha mo, kung ano lang ang mapanood mo, kung ano lang ang ma-research mong topic, yun na yun ang nalalaman mo. Okay? Wala pong review plan. Of course, kung gagawa ka ng sarili mo, much better. Pero, ang sinasabi ko mga kaigo is, mas malaki pa rin ang tsansa na ikaw ay pumasa pag nag-enroll ka sa isang review center. Siyempre, marami naman akong kilala na pumasa, na nag-self-review. Marami din akong kilala na nag-enroll sa review center na bumagsak and vice versa. Marami din namang nag-enroll sa review center na pumasa. Marami din nag-self-review na hindi pumasa. Kaya vice versa. Kaya ano ba dapat ang mga tandaan bago piliin ang isang review center? Pero bago yan mga kaigo, i-discuss ko muna sa inyo yung mga reasons na kino-consider ng mga criminology graduate or yung mga pumasa na kung bakit pinili nila ang isang review center na yan. Okay, ito po ay sarili kong category kasi I have categorized 2 reasons kasi. Maraming reasons bakit nyo pipiliin ang review center na yan pero sinamarize ko po sa 2 kategorya lamang. Ang unang-una is yung practical reason. Ang pangalawa mga kaigo is yung ideal reason. Okay, disclaimer ha, that is my own category. Parang sinamarize ko lang yan para malaman ninyo yung mga reasons na pwede nyo i-consider sa pagpili ng review center. Unang-una, practical reason. Ang pinakauna dyan sa practical reason is yung nag-enroll ka sa review center na yan kasi malapit lang kasi. Well mga kaigo, marami po talagang advantages kapag ang review center na napili mo is malapit lang. Okay, unang-una, makakatipid ka. Dahil malapit lang, konti ang pamasahe mo at
Kapag wala kang pera, pwede mo pang lakarin yan. Kaya yung pera na matitipid mo dahil nag-enroll ka sa malapit lang, pwede mong gastusin sa ibang bagay na may kinalaman sa paghahanda mo sa Criminology Board Exam, di ba? Ang pangalawang bagay dyan sa practical reason, mga kaigo, is makakatipid ka sa oras. Imagine this ha, nag-enroll ka sa malayo, tapos 1 oras ang biyahe mo papunta doon. 1 oras ang biyahe mo papunta doon, di ba? Tapos, pabalik mo 1 oras na yan. 2 oras na yon. Kaya pag sa malapit ka nag-enroll, yung 2 oras na yan, marami ka nang na-review. Marami ka nang aaralin sa oras na yan. Kaya, yung kanina, hindi ka lang makatipid sa pera, nakakatipid ka pa sa oras mo. Kaya, yung oras sana na ibibiyahe mo, yun binababasa mo muna. Ginagamit mo sa pag-aaral sa mga notes mo. Ang pangatlo naman is, of course, iwas anxiety at iwas pagod. Kaya aminin nyo, nakakapagod man talaga ang biyahe, di ba? Okay? So, naiiwasan dyan. Para pagdating mo sa bahay mo, pag malapit lang is, fresh ka pa rin, may energy pa rin para magbasa ulit. Tapos, convenient and many more. Marami pong advantages pag malapit lang. At isa pa nga mga kaigo, iwas late, di ba? So, pag malapit lang, iwas late ka talaga. Compared sa malayo, halimbawa, traffic, siyempre, malilit ka talaga. Unlike malapit lang, pwede mong takbuhin, pwede mong i-rush, etc. Hindi ka malilit. Okay? So, yan po yung unang bagay sa practical reason. Ang ikalawang bagay po sa practical reason, mga kaigo, is yung nag-enroll ka sa review center na yan dahil mura. Well, no need for further explanation kung bakit mo pinipili ang review center dahil mura nga. Kasi gusto mong makatipid. Yun lang naman yon. Okay, pangatlong bagay dyan sa practical reason, kinategorize ko na or nilagay ko na sa practical reason yung pangatlo na ito, yung nag-enroll ka sa review center na yan dahil ni-recommend kasi sa'yo. Okay? Actually, yan ang common na reason kung bakit ang isang criminology graduate ay nag-enroll sa review center na yan dahil ni-recommend ng mga nag-enroll doon, ng mga passer na nag-enroll doon, ni-recommend ng kaibigan, ni-recommend ng kaibigan, or even ni-recommend ng teacher ninyo. So, yun po yung mga practical reason. Malapit, mura, and recommended. So, those are practical reasons in my own category. Ngayon mga kaigo, sa second category naman is ideal reason. Ito talaga yung pinili mo ang review center na yan dahil quality kasi yung review center na yan. Pero mga kaigo, paano natin malalaman na ang isang review center ay quality nga? Siyempre, unang-una niyan, alamin natin is, siyempre maraming nakapasa, yung track record nila. Siyempre, pwede tayong magtanong-tanong kung kumusta yung rating nila, marami bang nakakapasa dyan. So, pag maraming nakakapasa, is ibig sabihin quality. Isa pa is, magagaling ba ang mga teachers doon, di ba? Magagaling ba ang mga nagtuturo doon? Isa pa is, naka-align ba talaga sa TOS yung tinuturo nila? Kasi strictly, fina-follow po nila accordingly yung TOS sa paggawa ng question. At isa pa is, maganda ba yung review program nila? Yan po ang importante kung quality talaga ang hinahanap yung review center, mga kaigo, my advice is consider yung review program nila. Ano ba yung mga pagkasunod-sunod ng kanilang gagawin? May pretest ba muna? Rationalization ba? Pwede nyo naman tanungin yan sa mga review personnel doon. Okay? So, yun po yung second category, which is ideal reasons. Pero, mga kaigo pero, kahit malapit pa yan, kahit mura pa yan, kahit ang gagaling ng mga teachers doon, or mga reviewer o review lecturer doon, kahit pa maganda yung review program nila, kahit sasabihin natin TOS, kahit maraming pumapasa, wala pong silbi ang mga yan kung ikaw man lang as reviewee ay hindi nagre-review ng maayos. Aminin natin na may factor po talaga ang review center. Pero ikaw mismo, hindi ka naman nag-aaral ng maayos, wala din lang silbi ang mga yan. Parang let's say baril. Kahit maganda yung baril na hawak mo, kung hindi mo alam kung paano gamitin, wala din lang silbi yan. Parang cellphone mo, let's say iPhone 17, di ba?
cash, pero hindi mo man alam i-operate, wala man lang silbi. So ang sinasabi ko mga kaigo, it's you alone. Ikaw at ikaw mismo ang nakakaalam or nakaka-estimate kung ikaw talaga ay papasa or hindi. Kahit mag-enroll ka sa isang review center na merong napakagaling na review lecturer kung hindi ka naman nakikinig. Kahit nag-enroll ka sa malapit lang, pero puro ka naman late. Di ba? Kahit nag-enroll ka sa isang mura lang, pero wala ka man lang ginagawa. So what I mean is, it's up to you. Ano lang mga yan, yung mga review center, iga-guide lang kayo. Pero wala din lang silbi yung mga guidelines na yan kung hindi ka nga nakikinig. Tignan nyo mga kaigo ha, sa isang buwan, motivated po ang reviewee na yan. Talagang excited mag-review, inspired na makapasa, pero pagdating ng pangalawang buwan, bumababa na ang motivation. Pangatlong buwan, nag-absent na yan. Pang-apat na buwan, tapos pang-limang buwan, saka lang na naman, mafu-full ang energy niya mag-review. Bakit? Kasi malapit lang. Okay? So, it's up to you. Ano po yung mga criteria niyo sa isang magandang review center, pero dapat sa inyo pa rin yan.